Ito, nabalitaan niyo na ba ito ka-coffee ha? Yung issue ni Colonel Bong Lebriha at ni Senator Bong Revilla. Abay, nasuspindi na po. Sinuspindi na itong si Colonel Bong Lebriha dahil dito sa issue na ito na pinangalanan niya kasi, no? Kasi base doon sa kanilang uh, nasita na dumaan dyan sa carousel sa bus lane, abay ang pasahero daw po nila si Senator Bong Revilla. Pero ang giit naman po ng kampo ni Revilla, wala kami dyan. Hindi kami yan, no? Kaya problema, pinangalanan kasi ni Colonel Bong Libriha si Senator Bong Revilla, no, na base sa sinabi rin sa kanya, ang laman ng convoy ay si Senator Padilla. Dito ka copy nagka nagkainitan ito ka copy, no. Medyo hindi rin nagustuhan ni Revilla dahil nasira din yung kanyang pangalan dahil dito sa naging remarks na ito. Ang sinasabi naman ng pamunuan ng MMDA, ang naging mali dito ni Lebriha, ipinangalanan niya, which is hindi daw dapat kasi masisira nga naman ang reputasyon lalo kung hindi pa ito verified. Remember, ang nangyari dyan sa Commonwealth, no, nung nagpahinto ng traffic dyan sa Commonwealth at ang sinabi niya, dahil yan sa convoy ni Vice President Sara Duterte and the fact is, wala dito sa Metro Manila si Sara Duterte. Siyempre, nabash din si Sara Duterte dito. Parang ito take two ito eh. Parang replay ito ng nangyari dyan sa Commonwealth. At dahilan po yan para masuspindi itong si Colonel Bong Lebriha. MMDA's Lebriha suspended after bus lane violation claim versus Bong Revilla. Ayan, napakinggan nyo ba ka-coffee yung interviews ni Colonel Bong Lebriha at ganoon din yung kanilang pagkikita dyan sa Senado. Pero nag-shake hands itong dalawa ka-coffee ha. Tinanggap naman ni Senator Bong Revilla itong apologies ni Colonel Bong, no? At even the MMDA chairperson Romando Artes himself ang nag-apologize dito sa senador. MMDA chairperson o chairman Romando Artes on Wednesday afternoon said Task Force Special Operations Chief Bong Lebriha will be put under preventive suspension starting Thursday. So simula bukas, iba na ang inyong makikita dyan sa EDSA. No? Hindi na po si Colonel Bong Lebriha. Ang decision, and we discussed it kanina, we will suspend Colonel Lebriha pending the investigation sa nangyari. Artes said during a press conference dyan po sa Senado with Lebriha and Senator Bong Revilla. Gaano kaya katagal itong suspension na ito, no? Kasi magsasagawa pa ng investigasyon. This after Nebriha reported that Revilla was apprehended for using the EDSA bus lane. The senator denied that such incident occurred. My daily commute is from south to the Senate and there is no possibility I will be on EDSA in Mandaluyong when attending the official functions in the north. I take the Skyway from and back to the south, he added. Tama nga naman, may punto rin naman si Revilla dito, no? Hindi ako dumaan dyan, parang naging ako yan. Ang mahirap din kasi, may mga pamilya nitong mga mambabatas, ng mga opisyalis ng gobyerno, sinasamantala ang kanilang plate number at dumadaan dyan sa carousel. Matlinaw naman yan. Bawal po kayo dyan. Siyempre, pag nasita, oy, tawa ko ni ganyan, tawa ko ni senator, tawa ko ni congressman, tawa ko ni presidente, vice president, kung ano-anong name dropping ang gagawin dito. Pero kung naging stricto lang ang pagpapatupad dito, itong MMDA, no, kung tikitan yan ka-coffee, regardless kung sinong tao ang i-mention dyan, hindi sana nagkakaganito. Arte said Nebriha will be suspended to ensure a fair investigation into the issue. He explained this is not a penalty to Nebriha. Yan, paglilinaw ha. Marami din kasing negative remarks ang nababasa natin against Nebriha. Hindi po yan na penalty ha. Preventive suspension lamang po ang ipinataw dito. The suspension may take 15 to 30 days, Arte said, as they need to fully investigate the matter. Yan, medyo may time na rin po para magpahinga muna. Pansamantala ha, 15 to 30 days lang po yan, itong suspension na ito. So parang mag-break muna si Colonel, no? Magpalawan muna ito, magburakay muna ito, mag-relax muna, or magtagaytay o magbagyo, no? Para ma-relax. The investigation will focus on the lapses of the enforcers on site, the driver who tagged Revilla's name among others. Yan, dapat din mahuli yan. Kung sino man po yung driver na yan na ginamit yung pangalan ni Senator Revilla para ma-absuelto sila dyan sa bus lane. Kawawa naman ka-coffee yung mga napapahamak. Parang ganyan yung nangyari sa issue ni VP Sara, yung ginamit yung pangalan ni VP Sara para doon pahintuin yung convoy dyan sa Commonwealth. Only to find out, hindi si VP Sara yan. Ang problema, hindi na napangalanan yan kung sino yan. Di ba? Siyempre, mamaya, isang tao lang pala ito eh. Dito sa EDSA at sa Commonwealth, same person pala ito.
mahirap na, di ba? Yung ano dito sana yung resulta ng investigasyon dito, ilabas din para yung taong totoong may kasalanan dito, kung may napahiya, dapat sila din ang mapahiya dito sa incident na ito. Kasi mauulit at mauulit yan. Pag bawal, bawal na. Di ba? Huwag na gamitin yung mga posisyon, yung mga connection dyan sa uh, mga enforcers, no, para makalusot sila dyan. Minsan kasi palakasan din talaga, no. Hindi not necessarily si Senator Bong Revilla, pero the fact na plaka ng mataas na opisyalis ng gobyerno ang gumamit dyan, kapag-anak yan ng kung sino man, at may dapat managot dyan base doon sa investigasyon. Isang issue pa nga dito, yung paggamit ng body cam, di ba? Na mga enforcers natin. Actually, mabilis lang matutukoy yan kung may mga suot na body cam o may mga camera, nakuna ng camera itong driver na ito na nagsasabing package nila o dala nila itong si Senator Bong Revilla, mabilis na sana na-resolve itong investigasyon na to, mahahanap pa ganitong driver na to. Ang problema, sabi ng MMDA, naghihintay pa sila ng kautusan mula sa Metro Manila Council, no, yung paggamit dito sa body cam. So, hampas lamesa muna tayo ka-coffee. Medyo matagal-tagal na naman ito. Anyway, ano sa tingin ninyo dito ka-coffee? Sakayon ba kayo sa suspension ni Colonel Bong Lebriha? Sige, i-comment ang inyong reaksyon, opinion dyan sa ating comment section. Princess Gedit Scratch Oy, long time no see. Po, Kuya ka-coffee, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Di man ba siyan pa, walang depekto yan. Pera-pera lang. Layunin yan. Sino ni Vicente Flores? Siguro ang tinutukoy niya dito ay ang kaso na isinampa dito kay Digong. Ma'am Edith, Dumino. Oy, good job PBBM. Congrats, ingat po kayo dyan sa USA. Mamaya topic natin yan ka-copy. Yan, late na si ka-BBM vlog. Shoutout po sa inyo. Nora Elong, si Digong ang nangako kay Joma na ipagpatuloy ang inumpisahan niyang advokasya. Sabi ni Nora Elong kay Samsung. Akala habang buhay sa pwesto, di na naisip na may hangganan. Dapat inisip na may hangganan. Yung maganda ngayon, gumagalaw ang judiciary natin. Kahit ganyan lang na kaso, ay may impact din, sabi ni Samsung. Actually, yan ang napapansin ngayon sa judiciary natin. Medyo nagiging, ano ba yung tamang term dito? Mas nagiging, ano ba, mabilis o mas nagiging efficient ba ito? Yan yung mga terms na naririnig natin dyan. Engineer Rodolfo Reyes, ang mga DDS ay galit na galit kapag tinatawag si FPRRD na Maudigs. Pero ang mga tawag nila kay PBBM ay weak leader or adik at tambalos-los naman kay SMR na galing kay Maudigs at BP Inday ay okay lang sa kanila. Engineer Rodolfo, actually may punto ka dito sir, nadali mo rin ng bahagya. Nice Mendoza, akala ko meron nangyari kay Digong, wala pa ka-coffee. Actually may nangyayari, no? Ito mga negative, sunod-sunod na mga negative news dito kay PRRD, no? Ito nga, yung pagkalasa kanya ng nakalulungkot, kanya mga kaibigan, iniwanan siya sa PDP laban para ngayon, less than 15 na lang yung mga miyembro na ito. At ito, sinampahan na siya ng kaso at pinatawag pa siya, nag-issue ng subpoena. Siya mismo kinakailangan magtungo dyan sa Quezon City Prosecutor's Office, no? Yan yung mga nangyayari. Entrepman, kumusta? Long time no see, Entrepman. Thank you for watching. At mga ka-coffee natin na nasa Facebook kay Bebe Dungka, shoutout sa inyo. Kay Dol Lavado, kay Jerin Pabs, shoutout kay Angel Santiago Jr., kay June Bona, shoutout sa inyong lahat ka-coffee na nasa Facebook. Baka hindi pa kayo naka-follow o hindi pa kayo naka-like ka-coffee sa ating Facebook. Oy, madali lang po click lang po yung follow at i-click lang po lang like dyan sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, click lang po ang subscribe.